yung isang vlogger na nagsasabi na pinipilit ang isang miyembro ng INC na maghandog kasi kapag ka hindi naghandog, ititiwalag. Sa statement na yon, ma'am, foul ka na eh. Very foul, very foul, very foul. Kung ang pag-uusapan ay malis, may malis na sa kanyang sinabi. Isipin mo yan, ititiwalag daw ang kaanib kapag ka hindi naghahandog. Yun ang tinatawag na statement with malicious intent. Constructive, objective, balanced, and fearless opinion. Mag-istorya ta Infovlogs with Papa RD. Magandang araw mga kaistorya. Linggo kasi ngayon so wala tayo sa studio pero tuloy pa rin yung mga content natin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe. And kung ikaw ay nanonood sa aking FB page or TikTok account, please follow my FB page and TikTok account, Mag-istorya ta Infovlogs. And please don't forget to like, comment, and share. And tulungan nyo ako mga kaistorya to grow my subscribers and followers. Sa lahat po ng mga nag-subscribe, nag-follow, maraming salamat po mga kaistorya. Asahan nyo po na andito po ang inyong kaistorya para sa pagbibigay ng balanse, patas na opinyon sa mga isyong panlipunan at mga mahahalaga at mga maiinit na isyu ngayon. Ito pala ang inyong kaistorya. My name is Papa RD. Sa mga nagtatanong, bakit Papa? Hindi dahil sa ako ay Santo Papa, hindi po. Yun po kasi ang pangalan ko on air bilang isang radio DJ dito sa Cagayan de Oro City. Nagtatrabaho po ako sa isang radio station. Bago natin ipagpapatuloy ang ating balitaktakan mga kaistorya, ay ito muna tayo. Genesis Organic Spirulina. Yun. Ang Genesis Organic Spirulina, ito yung iniinom natin araw-araw para laging healthy tayo mga kaistorya, malakas, matibay. Di ba? Ito ay hindi synthetic drug, hindi ito gamot ha. Ito ay isang food supplement. Ito ay isang plant, blue-green algae na itinanim sa fresh mineral water in an environment low pollution. So ito ay maraming mga nutritional contents na mahalaga sa ating katawan. Kaya para lumakas at sumigla yung katawan natin mga kaistorya, ito yung mga binamalatan natin araw-araw, Genesis Organic Spirulina. So bago tayo magpatuloy sa ating balitaktakan mga istorya, ay tirahin muna natin ang Genesis Organic Spirulina. Ayun, inyo muna tayo para magandang laban. Ang Genesis Organic Spirulina mga kaistorya ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Ipagpapatuloy natin ang ating pinag-usapan na hindi mababayaran at hindi mabibili ang INC kailanman at wala itong utang kanino man. Saan galing ang pondo ng INC? Mula sa mga kusa. Ito kusa. Ano yung kusa? Voluntary. Walang, hindi pinipilit. Kusa mula sa mga kusang handog ng mga kapatid sa INC.
Kaya yung mga nagsasabi na, yung isang vlogger na nagsasabi na pinipilit ang isang miyembro ng INC na maghandog kasi kapag ka hindi naghandog, ititiwalag. Sa statement na yon, ma'am, foul ka na eh. Very foul, very foul, very foul. Kung ang pag-uusapan ay malis, may malis na sa kanyang sinabi. Isipin mo yan, ititiwalag daw ang kaanib kapag ka hindi naghahandog. Yun ang tinatawag na statement with malicious intent. Anong alam mo sa Iglesia ni Cristo? INC ka ba? Kaya sinasabing kusa kasi voluntary. At yung kusang handog ng mga kapatid sa INC, mga kaistorya, yun ay base sa aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Kasi ang guidance at direksyon ng Iglesia ni Cristo, ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, lahat po nakasulat sa Biblia. Yun ang direksyon, yun ang guidance, yun ang guiding light ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Lahat ng galaw, lahat ng ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang guiding light ng mga INC, Biblia, aral. Ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo nabubuhay sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo ng pamamahala sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kaya yung sinasabing pinipilit, mali. Mali yun. Yun ay isang malicious statement. Libelous statement yun, mga kaistorya. Kaya yung mga nagbabash sa INC, minsan nakakatawa eh. Para bang alam na alam nila kung ano ang INC. Hindi naman sila INC. Iglesia ni Cristo ba kayo? Kaya nga, bago kayo dakdak ng dakdak, para hindi kayo magkakaproblema, lalong-lalo na kapag sinisiraan nyo ang INC, dapat meron kayong inahawakang mga patotoo. At hindi lang basta-bastang patotoo, kundi totoong-totoo na patotoo, para hindi kayo magkakaproblema. Hindi yung narinig nyo lang, naisip nyo lang, naramdaman nyo lang, tapos dakdak ng dakdak kayo, sisiraan nyo ang Iglesia ni Cristo. Na, halimbawa, sasabihin, yun daw national rally. Actually, halong inis at ano ba, parang masyado namang nakaka-insulto yun. Yung sasabihin na yung rally daw ng Iglesia ni Cristo ay pinunduhan ng isang political party. Tapos binigyan daw ng ganitong halaga ang pamamahala. Nakakatawa eh. Nakakatawa. Yung mga ginagamit na panggugol sa mga aktibidad, programa ng iglesia, galing yun sa kusang handog ng mga kapatid. Alam nyo mga kaistorya, bakit mayaman ang INC? Bakit mayaman ang INC? Kasi yung pera ng INC properly managed. Ang pera ng INC, yun ang isang patotoo na walang corruption sa Iglesia ni Cristo. Parang isang bansa. Tingnan nyo yung mga bansa na walang corruption, hindi makurakot yung mga politiko. Tingnan mo yung mga bansa na yon. Di ba mayayaman? Kasi yung funds nila properly managed. Yun ang INC. Best practice ang INC when it comes to fiscal management. Yung mga nakikita nyo, yung ginamit na ginasto sa rally, yung mga pagkain na naging pagkain doon sa mga dumalo sa rally,
Walang nagutom doon, mga istorya. Mula sa mga kapatid hanggang sa mga pulis, mga garbage collector, kahit mga meron, nakakain. Ang totoo, sumurrender na nga yung iba sa dami ng pagkain eh. Bakit? Maliban sa may budget ang pamamahala sa pagkain, kahit yung mga kapatid na dumalo doon, nagdala sila mismo ng sarili nilang mga pagkain. Ganon ka-dedicated ang INC. Ngayon sasabihin nyo, binibigyan ng masyado namang nakaka-insulto yun. Gusto ko nga sabihin eh, yung mga vloggers na naninira sa INC, na nagsasabing binibigyan ng pera ng politiko ang alam nyo, kahit nga siguro utang ng Pilipinas pwedeng bayaran ng INC. Kahit utang ng Pilipinas pwedeng bayaran ng INC, pero hindi gagawin ng INC yun, kasi hindi naman tungkulin ng INC yun eh. Kasi yung pera ng INC na galing sa kusang handog ng mga kapatid ay maayos na sinisinop ng pamamahala. Kasi ang INC corrupt-free. Uulitin ko, corrupt-free. Walang graft and corruption sa INC. Tingnan nyo yung mga kapilya ng INC. I'm not in the authority lang to discuss the exact amount, pero manood kayo ng pundasyon sa YouTube channel kung magkano ang ginagastos ng INC sa isang kapilya lang, sa isang gusaling sambahan. Yung sinasabi nyong ibinigay ng politiko na pera, 10 kapilya lang yun eh. 5 o 10 kapilya lang yun eh. Ilang kapilya na? Dito na lang tayo sa pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ilang kapilya na ang natayo? Pilipinas at labas ng bansa. Hindi lang daan-daan. Libo-libong mga kapilya. At tingnan nyo yung quality. Kahit nga sa infrastructure project ng Iglesia ni Cristo, best practice ang INC. Best practice, tingnan mo yung infrastructure. Hindi lang mga kapilya, yung mga iba pang mga buildings na itinatayo ng INC. Tingnan nyo. Ang INC hindi gumagamit ng mga substandard materials. Kasi walang SOP. Ang mga infrastructure project ng INC, walang SOP. Kaya mayaman ng INC. Hindi siya dahil tumatanggap. Masyado naman nakaka-insulto yun, nakakainis. Sarap yung kurutin. INC binigyan ng isang politiko. Sa inis ko nga, gusto kong sabihin, baka ang INC pa magbibigay doon sa politiko. O baka ang INC pa magbibigay ng pera sa... Hindi na pinag-uusapan yon. Wala nang issue doon. Huwag nyo lang, maghanap na lang kayo ng ibang issue. Huwag yung issue na INC, binabayaran ng partido. Nako, hindi na issue. Hindi na issue sa Iglesia ni Cristo ang pera. Kasi, ang Iglesia ni Cristo, bayan ng Diyos. Ito ang tunay na bayan ng Diyos. May pangako ang Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Hindi niya ito pababayaan. Ito ay mamumukadkad at makikilala sa buong mundo. Ang nangako niyan, hindi tao, kundi ang tunay na Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat ng mga bagay. Kaya hindi talaga mapipigilan ang paglago at pagyaman ng INC. Hindi dahil sa binibigyan ng politiko. Kasi uulitin ko, kailanman hindi nababayaran at nabibili ang Iglesia ni Cristo, at walang utang kanino man ng Iglesia ni Cristo. Kung mayaman man ang INC ngayon, mga kaistorya, natupad at patuloy na natutupad ang pangako ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Isaias, sa Biblia. Galing yon sa mga kusang handog ng mga kapatid. Hindi pinipilit ang mga kapatid na maghandog. Bakit gusto maghandog ng mga kapatid? Utos yun eh. Utos ng ating Panginoong Diyos yun.
At yung mga kapatid na naghandog, hindi naman nawawalan eh. Mas lalong nagkakaroon yung mga kapatid na naghandog. Bakit nagkakaroon? Pangako din yun ng ating Panginoong Diyos. Na yung mga buong pusong naghahandog ay pagpapalain. Uulitin ko mga kaistorya, ito man nakikita nyong proyekto, programa ng INC, walang politiko na nagbigay nun. Wala, kusang handog ng mga kapatid. Tingnan nyo yung mga resettlement project ng INC. Tingnan nyo yung mga sustainable livelihood program ng INC. Tingnan nyo yung ginawa ng INC sa Africa. Mag-research kayo. Tingnan nyo kung ano ang ginawa. Ano yung mga sustainable livelihood program ng INC doon sa mga kapatid natin na mga Aprikano, kung paano sila tinulungan ng INC. Best practice ngayon eh. Best practice yun sa gobyerno na gumagawa ng mga sustainable livelihood. Yun ang totoong sustainable livelihood program. Talagang may lupa, may mga equipment, tapos yung mga produkto nila, alam nila kung saan nila ibebenta, sinong bibili. Ganun yun mga kaistorya. Ganon. Kaya wag nyo nang nako. Kaya para hindi kayo malito, magsuri kayo sa Iglesia ni Cristo. Pumunta kayo sa pinakamalapit na kapilya sa Iglesia ni Cristo. Magtanong kayo dun sa ministro. Magpadoktrina kayo sa Iglesia ni Cristo para maturuan kayo ng mga aral ng Iglesia ni Cristo. Sumamba kayo sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo para maranasan nyo ang tunay na Diyos sa Iglesia ni Cristo. Ano pa bang sasabihin ko? Ano pa ba mga projects ng INC? Lingap. Tingnan nyo yung lingap ng INC. Kapag ka may mga kalamidad, kung ang ibang may mga ano ba yon, mga lingap, yung ibang mga di ba ang iba may mga iba na nasushort eh. Pero tingnan mo ang INC kapag ka lumilingap, isang tao halos hindi kayang buhatin yung ibinibigay na lingap sa kanya ng INC. Saan galing yon? Mula sa mga kusang handog ng mga kapatid sa INC. Kusa, voluntary. Kusa, hindi pinipilit. Walang pilitan sa paghahandog. Kasi kapag pinipilit mo maghandog ang isang kapatid, hindi na nasusunod ang utos ng ating Panginoong Diyos na ang paghahandog ay mula sa puso, ayon sa giniginawa, mula sa dikta ng puso. Yun yung utos. Kung pinipilit mo, hindi na utos ng Diyos yun. Saan ba nakaangkla? Saan ba ano ba ang guiding light? Ano ba ang direction ng INC? Sino bang nag-guide? Ano bang nag-guide sa INC? Biblia, mga aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya sana po ay matauhan yung mga nagsasabi na pinunduhan. It's so unfair. Tapos sasabihin nyo, pinunduhan para hindi kayo magkakaso, hindi kayo magka-libel, gagamit kayo ng salitang gaano ba katotoo, di umano. Pambirang buhay. Lumang estilo na yan. Na gagamit ka ng di umano. Kung talagang totoo yung sinasabi mo, huwag ka nang gumamit ng di umano. Gano'n katotoo, sabihin mo na straightly. Pakita mo yung mga ebidensya. Kaya mga kaistorya, uulitin ko hindi mabibili at hindi mababayaran ang INC kailanman. At walang utang ang INC kanino man. Sa mga bashers, kung hindi kayo maniniwala, ay di magsuri kayo. Pumunta kayo sa pinakamalapit na lokal or kapilya ng INC, magpadoktrina kayo, sumamba kayo, magsuri kayo. Kayo mismo. Wag yung narinig ko ni Kuan, gaano katotoo sa, wag yun. Ikaw mismo na vlogger, na basher ng INC, magsuri ka sa INC.
alamin mo sa sarili mo kung ano ang INC. Para ma-confirm mo, ikaw mismo, ma-confirm mo kung yung mga pinagsasabi mo ay totoo o hindi. Huwag yung galing sa iba, chismis yun eh. Magpadoktrina ka, sabihin mo gusto mo magpadoktrina sa Iglesia ni Cristo. Para ma-orient ka kung ano yung mga process na dapat mong i-undergo. Ano mga kaistorya, anong masasabi nyo? Please write your comments below po. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel and FB page and TikTok account. Please follow on my FB page and TikTok account, Mag-Istoryata Infovlogs. Maraming salamat po. Thank you so much pala sa mga taga-ibang bansa na nagko-comment. Thank you po. Mayroon ako nakita doon, Georgia, USA, may Athens, Greece, may New Zealand, may Switzerland. Thank you po. Kaunti pa lang po yung subscribers natin, pero okay lang naman. Kahit na hindi pa masyadong marami subscribers natin, okay lang po. Pero kung padamihin nyo, tutulungan nyo ko, maraming salamat po, para mas lalo tayong makapagsilbi sa bayan. Thank you so much po at magandang araw.